Yun, atong ipadayon atong nabiyaan, mahitungod nining doktrina sa Biblia nga sila mga ginatudlo. Nagsara ba, no? Ayun ako nga panagsatungod kay lisod mo ni Duwaton Maigsoon. Kung maglisod ganing uban pagdawat sa election, doon na ba yung mga gipili ang Diyos o katawan nga tus kaluwasan, labaw na itong mapili. Jadi madawat tigala sa daghang mga Armenians, kaya ang ilang ginatuhan tanang tao man gihigog mas Ginoo. Yung sao man ito na man nga ang Bible nag-declare man mga iso nga naamag yung mga anak ng Yawa. Asa na mabasa pastor nga ang kananang Ginoo gasulti nga naagay mga Yawa. Si Pablo bago na to itong nakutlo itong buhat 13, di ba? Gina ni Paul si Elimas nga anak si Yawa. Karon mo igsoon kining mga reprobates, mga sinalikway sa Ginoo nga kung si Apostol Paul pa sa Roma 2:9 versikulo 22 gihimo aron laglagon nagsakit na paminaw, no? Apan gibuhat sila aron nga laglagon sa Ginoo. Gani si Judas Iscariot to sana sa mga gamiton na itong illustration sa Biblia maigsoon nga wala gid higugmaas Ginoo. Si Judas Iscariot asa mabasa na pastor. Sige, kindly turn your Bible, no? Diya sa Book of John, chapter 6, Juan kapitulo 6. Unya, there is verse 70. Gi-prophesy, gisulting daan sa itong Ginoo, nga usa sa iyang mga tinunan, one of his disciples, apostle yun, higala. Not just a mere disciple, but an apostle of the Lord. Tinawag sa pagka-apostol ngayon pa din sa Juan 6 versikulo 70 kaya nagisgot si Christ din may tuon siyang umabot ng kamatayon. Excuse me. Ingo there is a verse 70. Jesus answered them, "Have not I chosen you 12, and one of you is a devil?" Di ba gipili ko man kamo ingo pastong Ginoo, di ba gipili ko man kamong 12? Gani usa ninyo Yawa. Usa ninyo Yawa. One of you is a devil. He spake of Judas Iscariot. The son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. So, ang ipasabot ni Christ, usa sa 12 kapostoles, ingon pa sa itong Ginoo Yawa, o gipasabot niya nini mao si Judas Iscariote, diin mausap ang magabudhi kaniya. Ang question is, kanos aman gisulti sa Biblia nga si Judas Iscariote mubudhi sa Ginoo? Dili ba sa bagong tugon? Or sa una pa? Tangan niyo maigsoon ang Salmo 41. Ako ikaw na ginakotlo nga verse, no? Psalm 41 on verse 9. Natanawa, ha? Salmo 41 on versikulo 9. Yung pa ni David maigsoon actually this is a prophecy about the betrayal of Judas Iscariot to the Lord. Ingon din mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Oo, ang akong suod nga higala, nga akong gisaligan, nga mikaon sabba sa akong tinapay, siya mag-aisa sa iyahang tikod nga hikan ako. Dili may sun ato makita, no? Kabalo ka kinsa ang ipasabotan kay wala magiging direk si Judas Iscariote. Pero maigsoon talawa ang record sa Matthew 26, Matthew chapter 26, and then verse 21. Matthew 26, versikulo 21, ingon din Now when the even was come, he sat down with the 12. Kristo nakiuban siyang 12 ka mga apostoles. And as they did eat,
he said, "Verily I say unto you that one of you shall betray me." So tihan ko kamo nga usa kanyo magabudhi kanako. And they were exceedingly sorrowful, and began everyone of them to say unto him, "Lord, is it I?" Kay giingon ni Christ, usan ninyo magbudhi nako. So inisig pangutana sila, "Ako bak Ginoo?" So kung atong basihan diri maigsoon sa kasong Judas Iscariot, no? So even sa wala pa magpakatao ang Ginoong Kristo, gipropesiya ng daan nga magabudhi siya sa ato ang Ginoong Kristo. Sulti ng daan nga si Judas mubudhi sa atong Ginoo. Unya, mo rason maigsoon, one of the reasons nga si Judas Iscariot gi pakatao aron nga ang kana bang iyang mahimong role, mahimo niyang papel ning kalibutan mao ang magbubudhi sa Ginoo. Paita, no? Paita po na Pastor Roy, malagi na ingon dito sa Roman 9 maigsoon, gihimo aron nga kung daghan kaglaseng kagamitan ba ato lang tanong kadali maigsoon. Book of Romans chapter 9, Roma kapitulo 9. Kay ang Ginoo gipakita ni Apostol Paul diri sa Roma 9 na ang Ginoo ang Dios daw sama siya sa usa ka magkukulon, mangitag magkukulon, tighimo kulon, no? Ingo pa din sa verse 19. Moingon ikaw kanako, nan nganong mubasol pa man lagi siya? Kaysa may arang makababag sa iyang pagbuot. Question na ba? Nabay tao makababag sa pagbuot sa Ginoo? Apan, verse 20, apan kinsa ka man, ikaw nga tao nga magatubag-tubag sa Dios ang hinulma, magaingon ba sa iyang maguhulma? Nganong giingon man ako nimo ni ini pagbuhat? Bitaw, no? Di kita ka-question na magsuon ba? Nganong iyanin mo kung paghimo, pagbuhat? Verse 21, wala ba di ay ing kagahom ang magkukulon ibabaw sa lapok nga kululon o gikan sa murang usa ka umol sa paghimog usa ka sudlanan alang sa halangdong kagamitan o sa laing sudlanan alang sa timawa kagamitan. Verse 22, unsa man. So verse 21, gipakita diri maigsoon nga dunay mga sudlanan suma sa disenyo sa magkukulon nga iyang gamiton sa timawa, sama niya ng himong sugangan ang kulon bitaw. Di ba yung kulon may magbuot siya ay lang himuan lang kong flower base ay lang kong himuan nga kanang sugangan dili yun o kanabang lutuanan o paksiw inununan dili oy. Sa the manner maigsoon na mga taong gihimo sa Dios. Ingon din sa verse 22, unsa man kung sa tinguha sa Dios sa pagpadayag sa iyang kapungot o pagpaila sa iyang gahom. Ingon din sa mapailubon gayud, giantos niya ang mga sudlanan nga gikapungtan nga gipanghimo aron pagalaglagon. Unsay point ni Apostol Paul diri magsuon? Ang iyang gustong ipasayis mo nga doon ay mga tao gihimo sa Dios, gibuhat sa Ginoo aron rapod laglagon. Nya kaysa matang paita po ng Pastor Roy, maigsoon di gyud ka buot maigsoon kung unsa ang disenyo sa Ginoo. Ato ta sa another verse there is Marcos 14 versikulo 21. Mark chapter 14 and then verse 21. Ato tarang kadiri 14 sa Marcos unya versikulo 21. Matod pa ni Mark chapter 14 and then verse 21. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Apan alaot katong tao diin ang anak sa tao pagabudhian. Good were it for that man if he had never been born. Mayo pa lang unta
taon-taon na wa na lang siya mataw. Nakaingon ang ginawa na pasamo ningon ni Kristo. Iyon niya, may na lang unta, may pag, wa na lang ni mataw ning tawhanan ni. Si Judas Iscariot daw ba? Pero nga nung ipakataw man sa Dios, si Judas Iscariote, nga naman, sa ito bag may soon, aron matuman ang kasulatan. Kompletan wa mataw si Judas Iscariote. So katong gibasa nga bersikulo ganiha maison, Salmo 41:9, adi to matuman. Adi to matuman kay kung wa mataw si Judas Iscariote, nya kay gisulti metodan nga usa sa mga magbudhi. Unya ang gitudlo sa Ginoo budhi kaniya si Judas Iscariote man. So need gyud nga mabuhi si Judas Iscariot. So gipakatawo siya. Kuya ko pala ang pastor Roy. So man to mamunang giingon sa Biblia. Nataylain mo ikson ha. Paki-abli sa inyong Biblia din is dita sa daang tugon. Old Testament times mo ikson. Kato sa remember sa kang Pharaoh. Asa na dapat pa sumabasa. Adre. Book of Exodus chapter 4. Sige, tanawan niyo kadali ha. Exodus kapitulo 4. Istorya dari magsuon, nagisgot ni atong si Moses isugo sa Ginoo nga mulid sa katawhan sa Israel mugawas sa Egypto. Pero mula ito, masugot ang hari at the beginning. Okay, taon nyo ha. Exodus kapitulo 4. Kita nyo magsuon, si Pharaoh ang nahinabi din ni Moses. By the way, may son, gusto ko emphasize niya nga sa Biblia, pag yung ganig Pharaoh, sama niya itong sa panahon bitaw ni Joseph, ito sa Genesis chapter, sa chapter 37, ang story ni Joseph, di ako sinisingit kadali ha. Katong si Joseph bitaw nga gibaligya siyang mga igsuon, iyang mga maguwang ba, napulo niya ka mga maguwang, may baligya kaniya sa mga Ismailites. Unya, then ang mga Ismailites nagbaligya pag yun kang Joseph nga to sa Egyptian. Unya, ang usa ka Egyptian, dito sa Genesis 37 na ito nabasa, no? Pailaila nga to sa kang una, dito sa that verse, Genesis 37, okay? Paabot na may sondiha sa 38, 38 ba? Let us see that verse for a while, ha? Okay. Dali na. Sa Genesis 39. So, dito, gibaligya si Joseph ito sa magtiayong Potifar. Niya, ang istorya diha, maong gipasangilan si Joseph nga nangarip sa asawa ni Potifar. So, gipreso siya. Ang hari, maigsuon, ang Pharaoh, nagdamgo. Nagdamgo ang maong Pharaoh. Now, nganong naabot ko ning punto nga Pharaoh kay kasi makabasa mo tag Pharaoh din sa Biblia may soon na tanawa ra gud ang verse 2, Genesis chapter 40 and then verse 2 ingon din and Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers and against the chief of the bakers. So na din si Pharaoh nya kini nga Pharaoh maigsoon dili ni mao ang Pharaoh dito sa Exodus chapter 4 nga akong gisulti kay kini nga klase nga Faraon nahimo ning higalan ni Joseph kay nagdamgo man siya nya gihuban ni Joseph nga diin kanana ang sa damgo niya nga gihuban ni Joseph nakaangayang hari og matong nakapangandam sila. Muna nga, kini nga Pharaoh diri maigsoon sa Genesis 39, dili ni mo ang Pharaoh nga kung gustong basahon sa Exodus chapter 4. Lahi pa sa chapter 1, may tawag ko niyo maigsoon, Genesis chapter, Exodus chapter 1. There is, okay, Exodus chapter 1, there is maigsoon sa verse
Kaya word nga Pharaoh din na? There is a verse 11. Therefore, they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. Muna ang katong ang mga Israelites ba nga gisakit dito sa Egypto. And they built for Pharaoh treasure cities. Pithom and Ramesses. Muna siya. Kanya nga Pharaoh maigsoon, dili ni mao katong Pharaoh amigo ni Joseph dito sa daang tugon rather sa Genesis kay namatay naman to. Namatay naman to. Ano yung kung namatay to? Tanawa gud ang verse 8. Exodus chapter 1 verse 8. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. Kaya namatay po si Joseph. Verse 6 pa. Joseph died, and all his brethren, and all that generation. So, bago ng henerasyon sa mga Israelites dito sa Egypto. O versikulo 8, there arose up a new king over Egypt. So, bago na po ning Pharaoh. Maison, nganong ako ning taas-taas nga panahon ang word nga Pharaoh din tungkol kay basta tag Pharaoh abi na tog mooro ng tawana dili mo nay titulo sa mga hari sa unang panahon din na dito sa Egypto, sa Egypt. So lahat tong Pharaoh sa panahon ni Joseph namatay na to. Unya kini pong bag-ong hari din sa Genesis Exodus chapter 1 nga Pharaoh mangtas kay ni nga hari ani nga Pharaoh nga diin ni kasibat gani si Moses to kay nakapatay man siya sa Egypto. Kato nga hari maigsuon namatay na po to tawaragod sa Genesis chapter 2 and then verse 23. And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came unto God by reason of the bondage. So mga isoon kining bag-o na po ning hariya mao ni maigsuon ang nahimamat na pod ni Moses. Kining Pharaoh, bago ni nga Pharaoh dili itong nangita niya nga mapatay kang Moses. Di ba na minyo man si Moses dito sa kanang media, no? Usa sa mga kanana ang babae dito na minyo ni Moses. So karon gipabalik na po sa Ginoo si Moses dito sa Egypto. O binhin himamat niya ning lahi na po nga Pharaoh. Unya mo ni nga Pharaoh maigsoon mo ni nga kanana ang hari nga giingon sa Biblia gipagahi ang iyang kasing-kasing. Dilita ha Exodus chapter 4 ingon din then verse 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, kay gina magusa ang context magud diri magsun sa Exodus chapter 4. Mao nga ang Dios nagsugo ka Moses balik dito sa Egypto. Moses kuha akong katawhan. Himbalibad dis Moses. Kamul kang ano himbalibad siya. Kay dito sa Egypt nakaatraso ba ito si Moses. Usa to hitabo kay diha sa Exodus chapter 2. Nakapatay si Moses maigsoon usa ka Egyptian. Yagi tabunan lang niya yuta niya sa diya pagkaugma na po nag-away nga puro sudyo iyang giulang. Inan niya ay lamog away ka magsuon ra mo. Ingon tong Hudyo. Bulag-bulag ka sa mga sa manbot patil po minimo matong sibat si Moses. Ingon niya uy sakpan mo ko sa kong gibuhat. Mato nakasibat siya. Unya, there's a chapter 4, gisugo sa Ginoo si Moses nga balik dito sa Egypto. Pero himbaliban ni si Moses. Karon tao sa verse 10, my son. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. Verse 11. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or the deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord?
Di ba ako man si Jehovah mo'y naghimo sa babas tao? Sa buta, sa bungol, sa makita o sa di makita? Ako ang Diyos. Di ba ako may naghimo nila? Ayan, muna sa verse 11. Tawan niyo mo isun ang verse 21. Exodus chapter 4 verse 21. And the Lord said unto Moses, when thou goest to return into Egypt, kung kabalik ka na gani Moses, Ehipto, himo ang ipakita mo ang mga milagro sa atubangan ni Pharaoh. See that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand. But I will harden his heart that he shall not let the people go. Apan pagahion ko ang iyang kasing-kasing. Maigsoon, kining Pharaoh nga gisgutan nato din sa Exodus chapter 4. Muni ang gingon dito sa Romans chapter 9, nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing, pagayon niya ang kasing-kasing ni bisag kinsa sumala sa iyang pagbuot. Usa ni sa mga gipagahi ang kasing-kasing sa unang panahon sa Dios, no, dito sa Ehipto, kini nga maong hariya, kini nga maong Pharaoh. Nya ano gipagahi man sa Ginoong kasing-kasing ni Pharaoh, aron dili niya buhian ang katawan sa Israel. Kung mo tanahon ba, maragyog drama, no? Maragyog drama. May isun, ugma ito na ipadayon. Isugutan nato ni, kining yapon, kining sa Exodus chapter 4, kay daghang kay kamator na ito makita diri nga doon yung mga taong reprobates. O sa niya na, kining maong Pharaoh isugutan diri. Higa natin ikaw sa iyong pagwinaw, karoon mapakas natin kaluwasan. Ako mag-iyong kanimong, you need the Lord Jesus Christ in your life. Come to repentance, pag hinusos sa imong sala, niya saligan mo si Kristo, ingon nga imong Ginoo manlo luwas. Sige, maigsoon na itong ipadayon ang paghisgot mahitungod ni ining isyo sa doktrina nga diin daghang di makadawat kinibang Bible doctrine of reprobation. Doon ay mga sinalikway ang Ginoo. Apan sa di pa din na may suon, no? Ato naman na tagapagtagad kining maong pangutana. Texter na to ni the other day or gahapon ba to, no? 495943. Ato sa ning dugang pagtagad ha. Ato naman na hisgutan, pero again ingon pa niya din Pastor, good morning. Kinahanglan pa ba maghago ang mga chosen to salvation aron makaangkon sa ganti nga gisaad sa Dios? So ato nang gihatagag katubagan nga yes, kinahanglan sa mga nasave, sa mga naluwas by the grace of God, na may sugo, no? Sama ba sa sugo nga paghatag sa atong ikapulog banghalad, gisugo mo na kompletan di ta mahatag sa atong ikapulog halad, o man ta masaib, may di man mawa atong kaluwasan, pero ana sa may pero pastor. Siyempre, kung sa itong gipugas, anihon po nato. Di ganita manggihatagon, di po ta, siyempre, di po ta tagaan, kaya mo na ang tawag og law of nature sa Ginoo. Balaod bas kinayahan kung sa ipugas, mapuyanihon. Wasab na, gala, no? Nga humanta masay by the grace of God, walay participation din ang atong good works sa atong kaluwasan. Sa atong kaluwasan, dili pinagi good works, baptism or sa pang mga pamaagi sa tao, church membership, kay purely ang salvation is by God's mercy. Tito 3:5, kita iyang giluwas matupanipor kang Tito, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo latos ng pagkamatarong kundi tungod sa kaluoy sa Dios. Sa paghugas balang espiritu o pangayson sa ato nga pagtulis kamaturan. So kana siya trabahotan sa Ginoo ang salvation. Pero usbon ako texter, human nga ang usa ka anak sa Ginoo masave, angay siyang muhimo sa pagpangalagad sa Ginoo aron nga pag abot dito sa langit gantihan siya. Muna sa James 1:12,
Ibasa man nato na, no? Santiago 1:12. Pag-abot dito sa gingharian sa Dios, ihatag sa Ginoo ang ganti. O daghang klase nga ganti na, ha? Sige lang, mention na to na, ato na matunan itong programa. Daghang klase nga ganti. O sana is the crown of righteousness. Purong-purong sa pagkamatarong mo. Ang giingon din ni James sa Kapitulo 1, niya, versikulo 12, di ba? Sa tingin niya din, ha? Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Crown of life. Ang katong crown of righteousness, kung masayop katong giingon ni Paul, dito may son sa second, dito si kung mabaling versikuluhan yun din ha, sa verse 8, 2 Timothy chapter 4 verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Mga ingandihan ni Apostol Paul, no? Nga paghahatagan niya og nanang gitawag nga purong-purong sa pagkamatarong. Now, Texter, kini imong pangutana ba nga mga lagad ba? O yes, gikanahanglan gyud. Kay samtang dunay gisaad ang Ginoo nga purong-purong rewards pag-abot sa panahon dito sa langit. Samtang dinhiputas yuta ang lagad sa Ginoo matinumanon diha niya, iya putang panalanginan. Lahi ng panalangin nga itong madawat presently sa pagsunod nato sugo sa Ginoo, matay akong gihatag illustration ba? Ang anak nga matinumanon, bisag di pa mangayo, tagaan as ginikanan sa iyang nakita nga gikinanan sa maong bata. Basta anak nga butan, anak nga matinumanon. Pero anak gani nga supaklero, badlungon, inig pangayo ana, di dahi na matagaan. Di palita pang kasaba ang dawat nga, di ba? Usahay mabunalan pa gani sa mga buhat nga di mayo. Di pa matagaan, bunalan pag yun. Yun po ang pagdil sa ginusto. So, naagidi ay reward, pastor, o naagidi ay maayo no, sa pagkanabang mainitong mga lagad sa Ginoo. Faithful, magtinarong sa pag-serve sa Ginoo. Oh yes, igala. No? Blessing nga madawat. Asa mabasa na, pastor? Makadawat o panalangin basta magmatinaman sa Ginoo. Kana ding giingon sa Proverbio 28:20. A faithful man shall abound with blessings. No? Ang taong matinaman mapunos mga panalangin. Nya kana kung kanang ginhatag ng illustration sa Luke chapter 10. You remember sa story the Good Samaritan? Nilikay sa nagitulis, di ba? Kunya humagtulis, gibiyaan siya nga himalation, half dead, inga pa sa English Bible, half dead. So niabot ang Levites, wa mo tabang, ang pari mo gihapon wa mo tabang, pero niabot ang Good Samaritan, mayong Samarianon. Gikuan siya, giduol siya, pagkahuman naluoy siya, o niya katong iyang mga samad, iyang hunaran, o niya buag lana, gibuotan, then batan, buotan, gibaatan, pagkahuman gipasakay siyang kabayanan, gidala dito sa kanang balay, tambalanan. Let us see that verse, Luke chapter 10, niya, tanawa dito, verse 35, and on the morrow when he departed, 34, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beasts, and brought him to an inn, gidala ni atong kanang balay abtanan, o
gipaatiman kini kaniya and took care of him, giatiman siya. And on the morrow nira, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host and said unto him, take care of him. Whatsoever you spend is more, when I come again, I will repay thee. Mamo ni. Ang but pasabutan sama niya itong Good Samaritan nga naghatag siya 2 ka denaryo, gihatag sa nagatiman. May isang presently to katong pag-ingon diha, no? O niya 2 ka denaryo. Gihatag to sa gaatiman. Mausap na sa itong pag-serve karon, mga lagad kita sa Ginoong matirmanon, di ta pasagdan sa Ginoo. Unya, yung pala sa maong Good Samaritan, inigbalik na ako, bayaran ta ka sa imong nagasto. Na reward na ang ipasabutan na pagbalik sa itong Ginoo. Muna, texter, nagipagpangalagad, human nga masave ta. Di na mao nga, anyway, save naman ta, pwede na nang, di na mga lagad, pwede na di mo simba. Di man na, di lang kay dili man na maoy, kanabang batasan ba sa katawhan si Ginoo. Ang kanakan ba si Ginoo, mangita ba na sa Ginoo sa iyang pagsimba. Mukhang gina, simba yun na. Magdesire yun na sa mga butang espiritual tungkol sa iyang pagka-espiritual alive. Kung wala sa tinguhaan na sa mabutang espiritual, naku kay posibilidad nga dili siya luwas. Umana, no? Kay sa James 1:12 o ng Korinto 9:24 sa text na ito niya nga dawat James 1:8 James 2:26 usa sa mga gigamit sa ubang mga magwaling ang buhat na part sa kaluwasan. Ang buhat karon patay ang pagtuo nga wala bulag sa binuhatan. Ang tinuray nga buhi nga pagtuo mo lihok yun. Tinuray nga luwas malagi na may mga tao gulmingon na save siya pero di makita ang siyang kinabuhi ang kabaguhan na hindi ka na ingon niya tuo siya sa Ginoo, ipatay na. Kaya ang buhi nga pagtuo galihok. Tinuray nga na save makita diha sa iyahang kinabuhi sa magod ni Apostle Paul. Sawa pa siya masave, persecutor sa church. Pagka-save niya, dito na kita nimo ang iyang kalabang tiuray nga pagpangalagad sa Ginoo. Nangalagad siya, dili aron masave po dito kay na save siya. Texter, muna itubag na to nining imong pungutan. Salamat salamat kayo sa imong padayong kanabang paminaw ning atong atulumanon. Kamo dihang na mga questions ni atong programa, kamong mga taga-Ormoc. By the way, na tayo nakaila, no? May remember na ko. Nakaila ka, kanang nangayon atong basahon rin sa Ormoc. Karong inig, ato na mo ni Malok na si Manaha. Ako itong tanaw pang itaw to yung text. Kaya nangayo to niya, wa na ako mapadalhi. Nga naman, Pastor? Nalimtan may naka-remember ko. Aloy, i-remind niya ako balihog doha. Sige, may isoon. Ato ta sa padayon gisgotan na to gahapon. Kung inyong nasubaybayan atong programa, gisgota sa reprobation, kada bang mga taong sinaliko ay kaya na mag-isbibli mga taong gisaliko ay sa Ginoo. Hindi ginato naman dinay, nagyoy mga reprobates. Propito na nga naay karaang dalan, ang inyo pa sa Biblia, dalan ni Cain, nga ginasubay sa mga taong dautan, galakaw niya na. Actually, tanang tao gasubay man na, tanang tao, bisan pa ang mga elect, sawa pa masayib. O niya, nakalahi lang kay, pag-abot sa panahon mo isuon sa in God's own way and the proper time, katong mga iyan ang luwason iyang gikuha diha. Yung daan naman na itong dalan sa una, kay inguna sa Roma 3 versikulo 10, tanawan na yun sa Book of Romans, Romans chapter 3
Iyon pa din ni Apostle Paul. As it is written, there is none righteous, no, not one. Apil ang mga elected na pastor, apil. Ingon sa naisulat, wala'y matarong, wala bisan usa. There is none that understandeth, wala'y bisan usa nga nakasabot. There is none that seeketh after God, wala'y tao nagapangita sa Ginoo. They are all gone out of the way. Tanan higala. Muna nga, amin ka nga, exempted mo ko pastor, wala oy, tanan gyud nga sa Biblia. Nakalahi lang kay pag-abot sa panahon, sa God's own time, gikuha ta niya. Ako, 1982 ko gisave sa Ginoo ng mga panahon na. Dugay-dugay na gina pastor, taon-taon na gitod, pila na katuig. 1982, 92 to 12, 22. 42 years na. 42 katuig na. Human nga ang Ginoo naghihimog kabaguhan sa kong kinabuhi. Kung gisave, batanon pa ko ato. Karon, tiguang na. Tiguang na. Kaya 63 naman karong bulan na. Sa Nobyembre. Hindi karong bulan na. Okay, ako lang gisingit kadali mo ikson. Now, so tanang tao na kanang nahalayo gikan sa Dios. Pero na yung mga taong iyang gikuha. O kanang iyang gikuha, mga igsoon nga di niya tugutan, mamatay physically nga di maksatay kaluwasan, muna ang iyang mga elect, ang iyang mga pinili. Nga kanhin nagsubay sa hiwi nga dalan. So kung doon na niya, pastor, kagini mga reprobate. Ang mga reprobate, ang mga sinalikway sa Ginoo, padayong maglakaw niya ng maong dalana. Dalan padung sa kalaglagan. Kanya, sabi sila, pastor, pasagdan rin na sila sa Ginoo. Yan, verse na, tanawa, balik na po tayo sa Buhat, Kapitulo 14, versikulo 16, sa inyo din Acts 14:16, sa miaging kapanahunan, gipasagdan sa Dios ang kanasuran ang mga hintil, nga magapanglakaw diha sa ilang kaugalingong mga dalan. Dili dalan si Ginoo. Mabitaw na, salamat Diyos sa Diyos. Kitang giluwas niya, wala na tanan dalana. Inya Ginoo sa mga ito pagkabalo nga, wala na ta sa dalan, padung sa kalaglagan. Tungod kay, miabot ang Ginoo si Kristo, nagatag na itong kaluwasan. O gusto sa iladan baya sa taong naluwas, na asya kalipay sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magin na. Unya, lagi po'y kabaguhan ng kinabuhi. Now, balikan na to ng mga taong sinalikway sa Ginoo. Kala matawahan na pastor, gi-ordain man na, no? Yes, they were ordained to condemnation. Dugay na. Sa una pang panahon. Atong tanawon sa book of Jude, Judas. Sige o kaya garecord man nimo ni primo no ni atong wali musta day mo dia saglan ato dia nga mga kaigsunan ng mga kaparintihan ang los deryo ni primo pingampi mo kanunay tugot sa Ginoo sunod na pod tuig ay karon di ang kuan karong bulan na sa Agosto maka lugar mo kung makalugar lang mo, kita-kita dito ilan ni Pastor Mario Labawan sa Batumilong, karong hinapos ning bulan, no? Asa mato atong schedule kadali, may atong tanawon pa. So, ano isingit kadali mo iso na kay aron nga kanang makapangandam ni atong makaigsuunan morning ni mo dia Pastor Mario Labawan kang Mrs. o sa Mission Brad Edwin ayaw kanyo nga tanan dia mama pizza 31 sa Baduna no nihata ilan ni Pastor Labawan Thanksgiving na sa Batumilong Mission na to. Okay, sige balik ta kining gahapon na itong nisugutan itong si Fero nilitong Fero nga amigo ni Joseph
dili po tong Pharaoh nga pagdaghan sa mga Israelites dito sa Ehipto, may papatay sa mga bata. Lahi po ni nga Pharaoh ha. Kini nga Pharaoh, mo ni ang Pharaoh nga nangita ni Moses tungkol kay nakapatay si, dili ni, bago po ni nga Pharaoh. Mani ako na-mention, no? Bago ni nga Pharaoh maigsoon sa time ni Moses. Pagbalik ni Moses sa Ehipto, ang igsoon, kana na ang ingnan sa Ginoo nga kana si Pharaoh Moses pagahion ako yung kasing-kasing o aron ni buyan kaya ang sugo sino ka Moses ato ka kang Pharaoh ingna siya nga nagsugo ang Ginoo nga buhian nimo akong katawhan ang Israel ba kay uli po nag-isla no na-inbandi sila sa Ehipto sugo ko sa Ginoo ang buhian ang katawhan sa Israel. Pero ningon na Ginoo apan pagahion ko ang kasing-kasing ni Pharaoh aron dili niya buhian natanaw ra gisugo sa Dios si Moses nga inon si Pharaoh pabuhian pagkahuman paabot dito gipagahip po sa Ginoo kasing-kasing ni Pharaoh aron dili buhian ang katawhan ni Moses sa Israel. Di ba yung ako gahapon maralang pasulog drama no mga nangyod no ang dating kung imo tanahon pero diha kinahanglan di kita kabuot sa Ginoo di ta kabuot sa Ginoo kada lang da ang Dios na mili og katawhan aron yang luwason nga supposed to be padung unta tanan tao sa imperno tungod kay kita tanan makasala pero ang Ginoo na mili kaysa may magbuot sa Ginoo kung naay mga tao yang gipili di ta kabuot gyud na higala. Munang salamat sa kita nakasatay kaluwasan. Salamat sa Ginoo nga iyatang gipabot ini mao nga kaluwasan kaluoy niya. Sa laing bahin kato na po mga tao sama ni Pharaoh dili sa Exodus chapter 4 ato ni pareno ko pasahan sa ako dili ha ingon din hiyo. And the Lord said unto Moses, when thou goest to return into Egypt, see that thou do all these wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand. Imo agad ni Moses ning mga milagruhan ni atubangan ni Pharaoh. But I will harden his heart that he will not let the people go. Pagahiyon ko yung kasing-kasing. Igala ikaw, kumusta man? Sinati ba ni mong salvation? Kung wala pa, pakiloy ka sa Ginoo. Come to repentance and trust Him as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samang takna o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.